yan ang aming mga tinig. Hindi pwedeng sila lang. We are very pure. Sa Surigao del Norte, inaakusahan na isang kulto, ang Socorro Bayanihan Services o SBSI, na kung saan ay sangkot daw ang grupo sa ilegal na droga, at may private army pa. Bukod doon, inaasawa o ipinapakasal daw ang mga bata, at may alegasyon din ng panggagahasa ng kanilang leader na si J. Renz Quilario, o mas kilala bilang si Senior Aguila. Ayon kay Senior Aguila, ay payapa raw ang kanilang komunidad at pinupolitika lang sila. Kung tutusin, ay pinapapasok daw niya sa kanilang lugar sa bundok ang mga nag-iimbestiga, pati na ang mga media. Iginiit naman nito na hindi sila kulto, kundi isang samahan lamang na nakasentro sa pagbabayanihan. Ito rin ang binigyang diin ng lahat ng mga taga-suporta ng kanilang grupo laban sa mga akusasyon sa kanila. Hindi rin nila totoo ang mga paratang na sangkot sila sa child abuse, panggagahasa sa mga bata at child labor. Kung maaalala, inakusahan ang umano'y kulto na nangungulekta ng mga ayuda mula sa mga miyembro nito na bahagi ng 4Ps. Sila rin ay itinuturong nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng CHR at DSWD sa mga paratang laban sa umano'y kulto. Samantala, hinimok din ng naturang organisasyon ang mga senador na dumalo sa pagsisiyasat. Ang hiling ko lang is yung fair naman, fair, ani Senior Aguila. Nasaktan umano si Senior Aguila sa mga paratang, at idinagdag na hindi pa raw dumating ang mga awtoridad para magsagawa ng investigasyon. Ganyan, maawa naman kayo mga media, maawa naman kayo nasa gobyerno, yung nasa puder, yung nasa responsabling magbigay ng investigasyon dito, sana bigyan mo nyo naman ng tama. Papakinaman kasi naawa kami sa aming mga tao. Paano na kami ngayon? Pag mawala kaming leader, siya po ang binigay, siya po ang inibilin ng aming maraming leader upang ito'y magpatuloy ng napakatagal na, for almost century na, ang pagdadala o pagbahagi ng organisasyon na ito. At puro kabaitan, puro pananampalataya sa Diyos ang tinuro nila sa amin. Pero bakit ngayon? Bigla na lang ganito. Hindi sapat sa amin to, hindi kami na si Senior, ang aming mga leader. Paano na kami ngayon? Ang mga bata, marami. Almost 4,000 people in this organization. Ano na ang mangyari? Ano na ang magagawa? May magkalam ba ang lungsod? Kaya ba nilang buhayin kaming lahat? Kaya ba nilang sutinin? Hindi kahit isang piso ng kailangan administrasyon. Wala ang ibinigay dito. Wala sila. Walang tulong. So kayo, pag wala na si Senior, siya lang ang nagtingin sa lahat na kami dito. Para mabuhay ng tahimik. Para mabuhay ng maluwag. Mabuhay ng ganito simple, malalim. Wala sa gobyerno. Wala. Paano na? Pag mawala si Senior. Ano ngayon? Ha? Ano? Wala kami record, criminal record. Wala. Kahit kailan sa lungsod, wala. Pero bakit nagkaganito? Bakit tinig lang ng mga tao? Ilan lang sila? Ilan lang ang witness doon? Madami kami dito. Pero bakit hindi kami pinakinggan? Bakit pinakinggan lang nila? In the rest of 1,000 people na bumaba. Ilan lamang yung nagtistigo. At kami, anong ginagawa namin? Ano bang share namin? Bakit hindi kami pinapakinggan? Instead na ang mga tao dito na mamuhay ay hindi kayang magbago na kanilang sarili. Kaya sila lumabas. Basta mga bagong tuturuan ni Senior, tuturuan namin mula sa aming mga ninuno ang magandang asal. Yung mga bata, yung mga bata mismo. Sinabi nilang child abuse. Yung child abuse. Paano na yung mga magulang? Yung mga bata dito. Yung mga bata, tawagin natin to. Halika mga bata. Sa isang pahayag, idineklara ng Department of Justice na nilabag ng grupo ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Binanggit ng DOJ na ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act ay nilabag mula noong February 2019. Pinayuhan ni Senador Christopher Bongo ang kontrobersyal na kultong Socorro Bayanihan Services Incorporated, na harapin at magpaliwanag sa mga akusasyon laban sa kanila. Ayon kay Go, kung meron man silang kasalanan, ay dapat napapanagutin sa batas dahil mga kawawang menor de edad ang inabuso ng naturang kulto. Ginawa ng senador ang pahayag matapos na lumabas sa social media ang litrato ni Senador Go, kasama ang leader ng kulto na si J. Renz Quilario.
Paliwanag ni Go, hindi niya personal na kakilala si Colario na sinasabing si Senyor Aguila. Ayon sa mambabatas, bumisita sa Senado nitong buwan ng Hulyo ang grupo mula Socorro, Surigao del Norte kasama si board member Dick Carmona. Nag-ikot aniya sa iba't ibang opisina ng senador ang grupo kabilang na ang kanyang tanggapan, para magpakilala at humingi ng tulong para sa kanilang lugar. Katulad aniya ng kinagawian ng mambabatas, ay ina-accommodate niya ang sinumang nais magpakuha ng litrato sa kanyang tanggapan o saan man pumupunta ang senador. Dagdag pa ni Go, na bukas ang sino man na bumisita sa kanyang tanggapan sa Senado basta merong maayos na koordinasyon sa mga kinauukulan. Narito ang ilang mga eksena, nang magsagawa ng pagkilos ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services sa Surigao del Norte, para ipakita ang suporta kay J. Renz Colario o alias Senyor Aguila. Dahil sa tindi ng emosyon, nahilo at inalterpresyon ang leader nito sa kasagsagan ng pagpapakita, ng malawakang suporta ng kanyang mga kasamahan sa organisasyon. Narito ang pahayag ni Senador Risa Hontiveros patungkol sa kulto na Socorro Bayanihan Services. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors, by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Napakaganda po ng munisipyo ng Socorro. Kilala para sa Sohoton Cave at lagoons. At katabi lang din ng sikat na isla ng Siargao. Pero sa likod ng likas na ganda ng munisipyong ito ay may kakilakilabot na sikreto. Matagal na ang People's Organization na ang pangalan ay Socorro Bayanihan Services. Kilala ito dati sa pagiging civic organization na nagsusulong ng bayanihan sa munisipyo ng Socorro. Ngunit, noong 2017, nag-iba ang hugis at anyo ng organisasyong ito. Ayon sa mga taga-Socorro, kasama ang mismong mayor ng munisipalidad, nagsimula ang kulto noong may isang 17 na taong gulang na bata na ginroom para maging susunod na di umanong tagapagligtas. Kinumbinse ng leader ng organisasyon na itong si J. Renz Colario na ang gawing leader ng Socorro Bayanihan Services dahil nga siya ang susunod na Mesiyas. Siya daw ang bagong Jesus. Siya daw ang magliligtas sa kanila. Siya ay binigyan ng script, tinuruan paano tumindig at magsalita na may tikas ng isang Mamerto Galanida na 3-term mayor ng Socorro at 3-term na bukal. Pagkatapos ay dineklara ni J. Renz sa komunidad na siya daw ang reincarnation ni Senyor Santo Niño. Ito ang kabanganakan ni Senyor Aguila. Noong Pebrero 2019, niyanig ang Surigao del Norte ng isang lindol. Nakakita ng oportunidad si Senyor at ang kanyang mga handlers. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay Kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators
of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. More than 100 elementary and secondary teachers from Socorro East and West districts who were SBI members went on a wall. 13 regular employees and 41 job order workers from the municipal local government unit of Socorro have resigned. Enrollments at the Socorro East and West districts had an alarming decrease of 847 learners who are members of the Socorro Bayanihan Services Inc., both in the elementary and secondary levels. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, sabi daw ni Senyor Aguila, wala daw government employee ang pupunta sa langit. Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. Hawak ko po, Mr. President, ang salaysay nitong dating DepEd teacher na ito. The mountain allowed the cult to continue its activities without scrutiny. And this is where the harrowing tales of child abuse come in. Paano po sila nagkakapera? Kinukolekta ng organisasyon ang halos o mahigit na 50% ng mga natatanggap na 4Ps at senior citizen pension ng mga miyembro. Nung panahon ng pandemya at noong hinampas ang Surigao ng bagyong Odette, naglabas ang gobyerno ng social assistance para sa mga residente. Kinolekta ng organisasyon ang 40% to 60% ng natanggap ng bawat isa ng kanilang kasapi. Ang mga natatanggap na tupad o AIX, ang pera ng taong bayan, napupunta sa isang kulto. Pero mayroon din po kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. In fact po, kung tama ang sources, ang motibasyon kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito na si Karen Sanico at ang kanyang dating business partner na yumaong Municipal Circuit Court Judge na pinaslang di umano dahil sa kanyang pagkasangkot sa droga noong 2019. Si Mamerto Galanida ay naihamig di umano nila Sanico at naging bahagi din ng masterminds ng grupo. In July of this year, Mr. President, may 8 bata po na nakatakas na sa kulto at nasa kanlungan ng LGU at DSWD. Nagbuo ang Municipal Mayor ng Socorro na si Mayor Riza Timkang ng task force para gumawa ng aksyon laban sa kultong ito. Ngunit makapangyarihan po ang kulto. And this, Mr. President, is the urgency of the issue I am talking about. Gamit ang kanilang pera at impluensya, kinakasangkapan po nila ang mga magulang ng mga batang tumakas na miyembro pa nila at nagsasampa po sila ng habeas corpus ng mga kaso para maibalik ang mga bata sa kulto. Nagtagumpay na sila sa isang bata at itutuloy po nila isa-isa hanggang makuha po nila lahat. Ang mga bata na po mismo ang nagmamakaawa na huwag na silang ibalik sa kulto. Bakit nga naman nilang gugustuhing bumalik sa isang komunidad, sa isang leader na nanloloko, nanggagahasa at nananakit? Mr. President, this cult is not a cult
in the shadows of Surigao. Sila po ay nagtatanim ng impluensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpa-picture pa sa atin na mga senador. Alam ko hindi natin ito alam, mga colleagues, dahil lagi naman may nagpapa-picture sa atin. Mr. President, this situation is so urgent na agad pong lumipad ang aming team sa Socorro to understand and vet the issue. And what we have learned is dire and despicable. We need to save those children. Samantala, pinagbabawalan umano ang pagpapagamot sa labas, ayon sa mga dating miyembro ng SBSI. Ang ilan naman sa mga dating miyembro na nasa gobyerno, ay nagbitiw sa kanilang mga tungkulin, dahil sa paniniwalang hindi makakarating sa langit ang mga nasa gobyerno.